Ang tanging tuntunin sa pagsusulit ay kailangang magpatuloy ang laban ng mga estudyante hanggang 5 na lang ang matira sa loob ng arena. Bilang tagapangasiwa ng exam ay inamin ni Frank na paborito niya ang ganitong trabaho dahil binabayaran lang siya para manood ng mga batang naglalaban. Pero aminado rin siyang medyo nakakabagot ito dahil bihira na siyang makakita ng mga bagong estudyanteng may pambihirang talento. Habang pinagmamasdan niya ang arena at nakita niyang napapalibutan na ng ibang examinees sina Anastasia at Eftel at para sa kanya, normal lang itong nangyayari dahil kadalasang unang tina-target ng mga kalahok ang mga mukhang mahina. Pero ilang sandali lang ang lumipas, sabay-sabay na pinalipad ni Eftel ang lahat ng nakapaligid sa kanya gamit ang isang sipa na pinalakas ng body enhancement magic. Humanga ang instructor dahil sa murang edad ni Eftel ay kayanan nitong gamitin ang ganoong kalakas na body strength enang. Gayunpaman ay sinabi niyang hindi pa natapos ang laban sa isang battle royale na kapag ipinakita mong mas malakas ka kaysa sa iba, mas marami pang kalaban ang magsasama-sama para pabagsakin ka at gaya ng inaasahan, muling napalibutan sina Eftel at Anastasia. Ngunit hindi man lang nabahala si Eftel at hiniling niyang si Anastasia na ang bahala. Agad namang gumamit si Anastasia ng isang level 3 wind spell na isang bagsakan lang na nagpahagis sa 16 na estudyanteng nakapaligid sa kanila palabas ng arena. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari dahil imposible raw na ang isang bagong estudyante ay marunong na agad gumamit ng level 3 magic. Pero dahil walang ipinagbabawal na paggamit ng magic sa exam na ito, wala silang magawa at nagsimulang mag-alala si Anastasia na baka nasobrahan ang lakas ng spell niya. Pero pinuri siya ni Eftel at sinabing tama ang hinala niyang malaki talaga ang talento nito sa magic. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailangan ba talagang bibigkasan ang buong incantation sa tuwing gagamit ng spell. Napatawa ang lahat ng marinig iyon dahil alam ng bawat mage na hindi maaaring gumamit ng spell ng walang tamang incantation. Kaso iginiit ni Eftel na hindi naman ganoon kahirap laktawan ang incantation kung magsasanay ka ng mabuti at para patunayan iyon, sabay-sabay siyang gumamit ng 4 na level 4 wind spells nang hindi gumagamit ng incantation, dahil dito ay nabuo ang napakalakas na hagupit ng hangin na nagpabagsak sa lahat ng nasa arena maliban kina Eftel at Anastasia. Dahil dito ay malinaw na nakapasa silang dalawa sa practical exam at matapos iyon ay lumipat na sila sa written exam. Para kay Eftel halos buong nakaraang buhay niya ay ginugol niya sa pag-aaral ng magic kaya wala sa mga tanong ang naging mahirap para sa kanya. Ang ikinagulat lang niya ay napakarami palang tanong kaya inakala niyang matatagalan siyang matapos. Pagsapit ng pagtatapos ng exam at halos sakto lang niyang natapos ang lahat ng tanong kaya napabuntong hininga siya sa ginhawa, samantala ay nagulat si Anastasia nang malamang sinagutan ni Eftel ang lahat ng tanong. Ipinaliwanag niya na sa written exam ay inaasahan lang na sagutan ng bawat estudyante ang mga tanong na may kaugnayan sa espesyalisasyon nila. Hindi makapaniwala si Eftel na pinagdaanan niya ang lahat ng pagod na iyon kahit hindi naman pala kailangan. Makalipas ang ilang sandali at matapos may check ang mga exam, ipinaalam sa dean ng academy na may isang examinee na nakakuha ng 948 na puntos at halos walang makapaniwala rito dahil karaniwan ay nasa mababang daan lang ang score ng mga estudyante, dahil dito ay agad na naghinala ang dean na baka nandaye si Eftel. Pero dumating si Frank at sinabi niyang siya mismo ang nakakita kay Eftel sa practical exam, ikinwento niyang sabay-sabay nitong nagamit ang 4 na level 4 spells, kaya malamang ay patas din itong nakuha ang napakataas na score sa written exam. Labis na nagulat ang dean nang marinig iyon dahil karamihan sa mga estudyante ng academy ay hindi pa marunong gumamit ng level 4 spells kahit makapagtapos na sila, kahit ang ilan sa mga propesor ay hindi kayang gawin ang ipinakita ni Eftel. Dahil dito ay napaisip ang dean kung si Eftel nga ba ang muling pagsilang ng maalamat na lightning mage na kapangalan nito. Kalaunan ay inilabas na ang resulta ng entrance exam at nagsiksikan ang lahat ng examinees upang hanapin ang kanilang pangalan sa listahan. Agad na nakita ni Anastasia ang pangalan niya at tuwang-tuwa siyang sabihin kay Eftel na nakapasok siya sa special class. Sa sobrang saya niya ay bigla na lang niya itong niyakap sa harap ng maraming tao dahilan para pareho silang mapahiya. Pagkatapos kumalma at hinanap naman ni Eftel ang sarili niyang pangalan sa listahan ngunit laking gulat niya nang wala siyang makita. Hindi makapaniwala si Anastasia dahil imposibleng bumagsak si Eftel kung siya mismo ay nakapasa. Nalito rin si Eftel dahil alam niyang maganda ang naging performance niya. Naisip pa niya na baka isinailalim siya sa magical aptitude test at nalaman nilang wala talaga siyang talento sa magic at dahil sa sobrang inis,
nagpasya si Anastasia na pumunta sa opisina ng Dean para magreklamo dahil napaka-unfair ng nangyari, ngunit bago pa sila makaalis, napansin niya ang isang gintong plaque sa gilid ng pangunahing listahan. Nakasulat doon ang pangalan ni Ethel bilang elite special student, at doon nila nalaman na nakapasa pala talaga siya, at masaya si Ethel na hindi siya bumagsak, pero hindi niya maiwasang mag-alala dahil wala siyang ideya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging elite special student. Matapos magsaliksik ng kaunti ay nalaman ni Anastasia na napakaraming benepisyo ng isang elite special student, kung saan libre ang matrikula, tirahan, pagkain at mayroon pang buwanang allowance para sa mga gastusin. Kaso nang basahin ni Ethel ang maliliit na detalye, nalaman niyang kapalit ng lahat ng iyon ay kailangan niyang kumatawan sa paaralan sa iba't ibang event at aktibidad, at maganda man itong pakinggan, pakiramdam niya ay para siyang magiging mascot ng academy. Iyon mismo ang kabaligtaran ng buhay estudyanteng gusto niya, dahil ang nais lang niya ay tahimik na makapag-aral ng magic upang mahanap ang paraan para malampasan ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ay pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa dahil napili na siya bilang elite special student. Habang naglalakad sina Ethel at Anastasia sa pasilyo ng academy, biglang napansin ni Ethel ang isang pamilyar na mukha na nakikipag-usap sa ilang propesor, at wala siyang pag-alinlangan na si Merlin ang babaeng iyon. Agad siyang nagtago dahil kahit masaya siyang makita muli si Merlin, at alam niyang kapag nakilala siya nito at tinawag siyang master sa harap ng lahat, siguradong magiging sentro siya ng atensyon. Dahil napakatagal nilang magkasama sa kanyang nakaraang buhay, sigurado siyang makikilala siya ni Merlin sa isang tingin pa lang, dahil dito ay nagpasya siyang umiwas muna at balak na lang ipakilala ang sarili kapag wala ng ibang tao sa paligid, at hinihila niya si Anastasia at mabilis silang lumayo. Ngunit kahit hindi siya direktang nakita, naramdaman ni Merlin ang pamilyar na presensya ni Ethel, kaya agad siyang lumingon upang tingnan kung naroon nga ito, at sa oras na iyon ay nakaliko na si Ethel sa kabilang pasilyo. Napangiti na lamang si Merlin sa sarili at inisip na imposibleng bigla na lang lumitaw ang isang tao na namatay 400 na taon na ang nakalipas. Subalit ilang sandali lang ang lumipas ay nakita niya si Ethel sa kabilang dulo ng pasilyo. Napansin niyang may pagkakahawig ito sa Ethel na dati niyang kilala, kaya agad siyang lumapit at hinaharangan ito upang makausap. Una niyang tinanong kung may kaugnayan ba si Ethel sa maalamat na Lightning Mage. Gusto sanang sabihin ni Ethel ang totoo, ngunit napakarami pa ring tao sa paligid, kaya gumawa na lamang siya ng dahilan at mabilis na umalis kasama si Anastasia upang makaiwas sa tanong. Makalipas ang ilang sandali ay kumakain na sina Ethel at Anastasia ng tanghalian sa isang parke. Nang tanungin ni Ethel si Anastasia kung ano ang tingin nito kay Merlin, at nagulat siyang malaman na hindi pala nito nakilala ang sikat na mage. Ang totoo lang, kahit sinabi ni Anastasia noon na kamag-anak niya si Merlin, medyo pinalaki lang niya ang kwento, at ang totoo ay pareho lamang silang nagmula sa iisang ninuno 10 henerasyon na ang nakalipas. Kaya halos wala na silang tunay na relasyon sa isa't isa, kaya naman ipinaliwanag nito kung bakit hindi sila magkamukha ni Merlin. Gayunpaman ay nagtaka pa rin si Ethel kung bakit naroon si Merlin, dahil ang alam niya ay siya ang headmistress ng ibang Magic Academy. Nalaman ni Ethel na naroon si Merlin dahil inimbitahan siya bilang espesyal na panauhin upang salubungin ang mga bagong estudyante ng academy. Natuwa si Ethel na hindi pala guro si Merlin sa paaralang iyon, dahil hindi niya alam kung paano niya ito maiiwasan kung araw-araw silang magkikita. Gayunpaman, naisip niyang kailangan na rin niyang sabihin kay Merlin ang totoo tungkol sa kanyang muling pagsilang bago pa lumala ang sitwasyon. Pero sa pagkakataong iyon ay bigla siyang tinawag sa entablado upang magbigay ng talumpati bilang kinatawan ng mga elite special student. Dahil dito, nalaman ni Merlin ang buong pangalan ni Ethel, kaya lalo siyang naghinala tungkol dito, at kalaunan, habang kumakain ng tanghalian si Ethel na napapalibutan siya ng mga kaklase niyang babae dahil hanga silang lahat sa pagiging elite special student niya. Pero biglang dumating si Merlin at malakas na inilapag ang isang makapal na tumpok ng mga papel sa mesa niya. Dahil sa presensya ni Merlin ay natakot ang ibang mga babae at kusa silang umalis, at umupo si Merlin sa tapat ni Ethel at tinanong kung pamilyar ba siya sa konsepto ng reincarnation o muling pagsilang. Nagulat si Ethel na agad itong nahulaan ni Merlin, pero naalala niyang matalino talaga ito noon pa man, kaya hindi na rin siya masyadong nagtaka at sinubukan niyang gawing biro ang usapan, ngunit seryoso si Merlin dahil nakita niya ang exam papers ni Ethel. Bukod sa napakataas nitong score, napansin niyang ang lahat ng sagot nito ay nakabatay sa magic theory na ginamit 400 na taon na ang nakalipas.
Imbes na sa modernong magic theory at doon ay napagtanto ni Eftel na nagkamali siya dahil hindi niya naisip ang malaking agwat ng panahon habang sinasagutan ang exam. Ngunit biglang humingi ng paumanhin si Merlin sa pagiging emosyonal niya at sinabing hindi na kailangang magpaliwanag pa si Eftel. Masyado lang siyang nadala ng emosyon nang maalala niya ang dati niyang master at napagtanto rin niyang masyadong malabong isipin na si Eftel ang reincarnation ng kanyang master. Gayunpaman, kumbinsido pa rin si Merlin na may espesyal na koneksyon si Eftel sa kanyang master at kung wala sanang dahilan para umiwas ito sa kanya kanina at gustong-gusto na sanang sabihin ni Eftel na siya nga talaga ang reincarnation ng dating master ni Merlin, ngunit napakaraming tao sa paligid. Kaya gumawa na lang siya ng mas ligtas na kwento. Marahan niyang ibinulong kay Merlin na isa siyang matagal nang nawawalang inapo ng Lightning Emperor at hindi makapaniwala si Merlin dahil wala siyang alam na ganoong inapo. Ipinaliwanag naman ni Eftel na sinadya ng Lightning Emperor na ilihim ang bagay na iyon at lihim niyang itinuro sa kanyang anak sa labas ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa magic. Sa paglipas ng mga henerasyon ay naipasa ang mga lihim na iyon hanggang sa umabot kay Eftel. Hindi pa rin lubos na naniwala si Merlin kaya upang makumbinsi siya, binanggit ni Eftel na namatay ang Lightning Emperor ng puno ng panghihinayang matapos malaman na wala pala itong talento sa magic. Agad siyang pinatigil ni Merlin at sinabing matagal niyang itinago ang lihim na iyon dahil kapag nalaman ng ibang tao, masisira ang reputasyon ng Lightning Emperor. Mahigpit niyang iginiit kay Eftel na hindi niya maaaring ipaalam iyon kahit kanino. Ngunit dahil alam ni Eftel ang lihim na iyon at sapat na iyon upang paniwalaan niyang isa nga itong lihim na inapo ng Lightning Emperor at nasaktan ng kaunti si Merlin sa pag-iisip na hindi sinabi ng kanyang master ang napakahalagang bagay na iyon sa kanya. Gayunpaman ay tinanggap niya ito at ipinahayag kay Eftel na gusto niyang makita ang tunay nitong kakayahan, dahil dito ay hinamon niya si Eftel na makakalaban siya sa mga mock duel na gaganapin mamaya at idinagdag niyang matagal din niyang sinanay ang sarili gamit ang lahat ng itinuro ng kanyang master, kaya naniniwala siyang magiging karapat-dapat na kalaban si Eftel. Hindi natuwa si Eftel sa alok na iyon dahil alam niyang kapag nakipaglaban siya sa isang tanyag na mage tulad ni Merlin, siguradong mapapansin siya ng lahat at ang huling bagay na gusto niya sa ngayon ay ang maging sentro ng atensyon. Alam niyang maaari naman niyang tanggihan ang hamon, pero may bahagi rin ng puso niya na gustong makita kung gaano nakalaki ang naging progreso ng kanyang dating estudyante sa loob ng 400 na taon.